Welcome back guys sa channel namin AltF Travel. So today po ang topic po natin ay ang initial registration sa LTO. So ito po yung mga cases na na for example ay bumili kayo ng bagong unit, let's say na motorcycle o kaya ng kotse. So mag-share po ako dito ng proseso kung paano nyo kukulitin yung mga agent saka mga mga kasa kung saan nyo kinuha yung mga sasakyan nyo. Itong topic ko dito ngayon more on sa motorcycle registration kasi actually parang yun ang pinakamahatagal saka mahirap na pinagdadaanan ngayon ng mga bumibili ng unit. Ang share ko sa inyo paano ba mapapabilis yung proseso paano nyo mapapabilis yung pagkuha ng ORCR? Kasi yun parati ang issue pag kumuha ka ng motorcycle. Hindi ko sinasabing lahat, pero kadalasan ganoon ang sitwasyon. Kasi ako na-experience ko sa dati naming unit na Honda Wave. So unang-unang motor ko yon, tapos wala akong idea kung paano yung proseso nila sa LTO. Inabot ako doon ng parang 2 months bago na-release yung ORCR. So, technically, hindi ko nagamit yung motor masyado ng 2 months dahil nga wala pang rehistro. So, ngayon, kumuha kami ng Aerox after nun. Pero matagal-tagal bago kami nakakuha ng Aerox. Aerox Vito na yung nakuha ko Yung Honda Wave, mga nasa yun. Parang 2014 ko pa yata nakuha yun dati. Pero nabenta na rin. So, yun, yung kumuha kami ng Aerox, yun medyo mabilis yung proseso nun kasi alam ko na yung tatanong ko sa mga kasa Alam ko na kung paano gagawin sa kasa para mapabilis-bilis yung proseso ng ORCR. So, ang una nating pag-aaralan muna ay yung proseso ng LTO. Okay? So, dito pag nag-Google search kayo, ayan, makikita nyo tong memorandum na to. So, rules on the initial registration of motorcycles and penalties for violations thereof. Okay? Tapos dito, nakasaad dito sa baba, initial registration of a motorcycle shall be made with the LTO by the owner or the dealer if authorized by the former. Meaning, kung inauthorize ni owner si dealer na mag-process nung LTO registration. So, yun yung pinapapirmahan sa atin guys pag bumibili tayo ng motor. Merong isang papel doon na nakalagay na ino-authorize natin yung kasa or yung dealer na pinagkuhanan natin ng motor na sila mag-register sa LTO. Okay? Tapos, continuation, within 5 days from the date of the sales invoice for brand new locally purchased motorcycles or from the certificate of stock reported CSR report date for new or used imported motorcycles. So sabi dito, dapat daw si dealer o si kasa pinaprocess niya na yung LTO within 5 days after mong makuha yung resibo. So, 'di ba, pag bumili ka ng motor, makakatanggap ka ng resibo, proof of purchase mo, doon may nakalagay doon na date, 'di ba? So, yung binigay sa iyo na date na 'yon, starting that date, within 5 days after nung sales, dapat na-process na or nasimulan na yung process kay LTO ni dealer. Okay? So, mayroong memorandum na ganun si LTO. Etong memorandum na 'to, pinoproof din ito na pwedeng i-penalize ni LTO ang mga dealer pag hindi nila sinunod to. Okay? So, punta tayo sa next. So, ito yung nangyari sa amin with Star Honda. Hindi ko na mabanggitin ko saan, pero i-share ko na lang kay Star Honda. Hindi ko sinasabing negative yung nangyari sa amin ni Star Honda, pero kasi alam na rin kasi nila yung kalakaran plus ewan ko lang kung nakatulong yun dahil meron din akong
alam doon sa LTO process, okay? So, ganito nangyari. Para madaliin nyo si dealer na makuha nyo yung ORCR nyo, ang unang-unang diskarte dyan, dapat pag nakipag-usap kayo or nakipag-chat kayo, huwag kayong galit. Okay? Ang pinaka-importante, may alam muna kayo ng proseso bago kayo makipagtalo kay dealer. Kasi, pag binangga kayo nila ng kung ano-anong papeles, kasi sa dealer kasi minsan 'di ba may pinapapirmahan sila or sa kasa may pinapapirmahan sila sa atin na waiver or papel na nakasaad doon na willing to wait tayo ng 30 to 45 days. Na sa ibang kasa, yung 30 to 45 days na yun, umaabot pa minsan ng 3 buwan, 5 buwan. Wala ka pang ORCR. Okay, so pag ganun guys ang sitwasyon, pwede nyong kulitin si kasa doon. So ganito ang diskarte. So itong 1 to 11 na to, ito yung chat conversation ko with Star Honda. Okay, so i-share ko sa inyo to. So ayan. So umpisa, so nag-message ako sa kanila. Nabili ko yung motor ko, 'di ba? March 13. So binigyan ko sila ng ilang days up to March 19 bago ako nag-first message sa kanila. So ito yung tanong ko. So yan, so nakabili po ako ng motor sa inyo last week. Tapos ask ko lang kung nakapag-submit na kayo ng LTO docs. So ayan. Ito yung information na kailangan mo dyan kasi kailangan yung pangalan mo plus yung unit na binili mo para i-match nila sa system nila kung meron ngang ganung taong bumili sa kanila. So ganun. Tapos papahapyawan mo. Lagyan mo ng ganito para lalabas na medyo may idea ka kung paano yung gawin. So, nagtanong kasi ako sa LTO kung paano proseso pag nakabili ng motor. Ang sabi ay dapat nagsasubmit daw ang dealer ng application for registration after purchase. Which is tama naman, di ba? Dahil doon sa memorandum na binigay ni LTO. So, eto, hindi talaga ako nagtanong kay LTO. Technically, medyo alam ko na to kasi nung bumili kami ng Aerox, tapos nakakuha kami ng sasakyan, actually pangalawang sasakyan na namin yung kotse. So medyo alam ko na talaga yung proseso ng LTO dito at alam ko na yung paano kulitin. So ito muna yung pahapyaw ko sa kanila, ganyan. Tapos close natin to. So nag-reply si Star Honda, sabi niya ganyan. So upon checking po sa system sir, na-process na daw nila sa system ni LTO kasi ang bagong sistema ngayon, hindi ko alam kung bagong sistema to guys, pero kasi nakita ko to sa Star Honda eh. Pumunta ako sa kanila, may pinakita sila sa akin sa computer. Ang nangyayari, doon pa lang sa computer nila, pwede na sila makapag-register ng mga vehicles o ng motor natin, saka ng information natin, gamit yung computer nila. So, dati kasi ang proseso ay parang meron silang liaison officer. After ng purchase, si liaison officer, kinabukasan, tatakbo yan ng LTO dapat para iparehistro yung binili mong motor. Kung saan, kadalasan na nangyayari, imbis na tumakbo si liaison officer, kagad, ang ginagawa nila, iniipon muna nila lahat ng mga bumili sa kanila. So, may parang cut-off. So, yung iba, 1 week, yung iba, 2 weeks, yung iba, 1 month, bago tumakbo ng LTO. So, this time, natuklasan ko sa Star Honda, ang nangyayari na pala, pag nagparehistro ka, nagbuli ka ng motor, sinesend na kagad nila yung information mo sa LTO system. So, gamit yung computer ni Star Honda, input nila dun yung details, tapos send nila kay LTO. So, ganun na yung sistema ngayon. Ayan, so ganyan na nangyari. Tapos, March 19 to, diba? So, binigyan ko sila ulit ng ilang araw, March 27, para syempre, parang leeway nila, bago ako mag-message ulit, para syempre malay mo nga naman talagang pinaproseso nila ng mabilis, 'di ba? So bibigyan mo sila ng ganong chance. Pero depende sa inyo kung paano yung siya kukulitin. Ako kasi binigyan ko ng ganong chance. So punta tayo sa next. Ayan, ang sagot nila, good day po, upon checking po sa system namin, naka-line up pa po ito for payment. So nasa head office daw nila yung papeles. So kung saan ko kinuha yung motor ko, wala dun. Yung papeles ko pala, dun sa head office nila. Okay?
Tapos, sinasabi nila dito, wala pa daw sa portal ko kasi nung binili ko yung motor, sabi nila sa akin, tingnan ko daw yung LTMS portal ko or yung LTO portal kung may makikita daw akong either OR o kaya documentation na proof na nagpadala na si Kasa ng papeles ko. So, ayan. Tapos, sinagot ko lang sila, pa-update po ng registration, meron na po record sa LTMS portal ko. So, meron na, di ba? Pumasok na. Tapos, hintayin-tingnan natin yung nangyari. Ayan, so may pumasok na nun, pero wala pa yung OR. Kasi sabi nila, magkakaroon daw ng OR, pero sa email pala ibapadala yung OR. So, na-receive ko yung sa akin sa email naman. So, ayan, sabi, good day po. Sa email niyo po, dapat papasok yung OR. Pa-check daw. Tapos yun nga, nakita ko nga, nandun na yung email, nandun na yung OR sa email ko. So, okay na. Ibig sabihin nun, nakapagbayad na sila ng registration ko. So, ano yan guys? Pansinin yung date. March 30 na. So, nabili ko yung motor March 13. So, March 30 na, dumaan na yung holidays. Wala pa yung registro ko. So, that time medyo okay pa ako kasi hindi naman ako nagmamadali ng maigi. So yan, tapos sabi dito, yung certificate of registration po pasok pa rin po sa time frame na binigay po namin sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyong document na pinirmahan natin na within 30 to 45 days ipaprocess nila yung registration. Tapos yun nga din po ang inaantay namin, yung scan copy po ng CR nyo. Tapos, kapag nabigyan na po kami, magte-text o tatawag po kami sa inyo, sir. Pag ganito binigay sa inyong message ng Kasa, kalma lang kayo, pero wag kayong pumayag. I mean, wag nyo pa rin aawayin, pero, ano kasi guys pag umoko kasi kayo dito, kakalma lang din si Kasa. Parang, re-relax lang yan. Ang isipin yan, ano to, parang pwede nilang isipin hindi to nagmamadali o kaya pwede natin tong diskartehan para masunod yung gusto nilang proseso. Pero kasi ang proseso kay LTO nga, gaya na sabi ko, dapat within 5 days tapos 7 to 11 days para sa mga sasakyan na marehistro na dapat yung sasakyan, di ba? So once na nag-process na si LTO ng payment, dapat technically susunod nun yung certificate of registration na, di ba? So yan, wag na wag kayong papayag ng ganun guys. So hintayin nyo tong next image. So ayan. So dito sabi ko, sagot ko doon, okay po, thank you, kukulitin ko din ng LTO. Nagbibigay sila ng copy noon via email nung certificate of registration. Kaya ako nasabi yun guys kasi doon sa panahon ko nung bumuli ako ng Aerox, ang ginawa ko noon, tumawag ako ng LTO, tapos binigyan nila ako ng copy ng certificate of registration ko noon via email. So ginawa nila yon, parang hindi ko alam kung pwede talaga yon o talagang mabait lang yung nakausap ko noon at sinend sa akin yung copy ng certificate ko. Kasi ang sabi sa akin, nakuha na daw ng liaison officer that time, kaya binigyan niya na ako ng copy via email. Okay? So dito sa Click 160, anong nangyari? ang sinabi ko diyan, kukulitin ko din yung LTO. Technically, isang beses ko lang in-email yung LTO nito eh. So nung nag-email ako, hintayin niyo sa mga susunod kong screenshot. Papakita ko sa yung email nila. Ayan. So, pansinin niyo, mabait naman yung usapan namin, di ba? Parang kalma lang kami pareho ni Kasa dyan. Pero importante, dapat alam nyo yung ginagawa nyo. Ayan. So, punta tayo sa 6. Ayan. Sabi, good day po. Upon checking sa system, wala pa po itong CR. Nanghi po kami ng mga copies. Waiting na po kami sa feedback. Magte-text daw sila, tatawag. Once na, meron na. Huwag rin kayong papayag ng ganyan, guys. Kasi, pag pumayag kayo na maghihintay lang kayo ng text nila, mas matagal po yan darating. Okay? So, kaya ako nagtanong sa LTO po ba yung hinihintay?
mag-email po din ako sa kanila. Tapos tinanong ko kunyari kung saan nila pinaparegister. Ang new registration kasi sa Cavite, madalas yan guys sa LTO Lipa. Meron diyang new registration unit. Doon nire-register yung mga new motorcycles ng Cavite. Pero meron ding ibang kasa na sa gaya ng sa Las Piñas o kaya sa ibang branch sila nagpapa-register. Depende. Pero kadalasan yan sa LTO Lipa. Ayan. So, dito, medyo feeling ko medyo dumidiskarte na rin si Star Honda sa akin para lang, alam mo yun, medyo ma-stretch nila yung process time nila, kaya ganito yung sagutan nila sa akin. Ayan, basahin nyo na lang. So, muna tayo 7. So, ito, yan. So, nung nag-check ako, nag-send nga ako ng email kay LTO, ito yung sagot sa akin ni LTO eh. Ayan o. So, nang ginawa ko, nag-follow up ako kay LTO. So, binigay ko yung information nag-scan ako ng resibo, sinend ko sa kanila, tapos, ito yung reply nila sa akin. Please be informed that per system verification, the said motorcycle or vehicle is registered in our system. So, at this point guys, rehistrado na yung motor ko. So, April 3. Registered na yung motor ko. Tapos, si Star Honda, sagot sa akin ganito. Yan. Good day po, as per checking po sa aming system, ay wala pa po kaming copy ng CR. May mga nag-issue na po daw, may na-issue na daw sa kanilang sa ibang units, pero sa akin daw, wala pa daw doon. So, sa ganitong sitwasyon guys, anong nangyayari kasi dyan? So, kung sinasabi ni Star Honda sa akin na nasa main office, ibig sabihin, meron silang baksakan kung saan bumabaksak yung mga registration. So, kung kunyari, kung kumuha ako dito sa Cavite, posibleng nasa Quezon City, yung main office nila, tapos doon binabaksak yung mga registration, tapos yung liaison officer nila dito sa Cavite, pupunta ng Quezon City para kunin yung hard copy, papabalik dito sa Cavite. Kaya nila sinasabing ganito. So, technically kasi, pag ganito sitwasyon guys, pwede nyo pang pigain si dealer dito eh. Ang sabihin nyo, pahingi lang nung kahit picture. Parang pipicturean lang ni liaison officer yung certificate of registration, tapos yun ang ibibigay nila sa'yo. Pwede yun guys. Kasi, yun ang naman din ang hinihingi sa checkpoint eh. 'Di ba? Photocopy ng ORCR lang din naman eh. So, pwede nyo gawin yun. So, punta tayo sa next. So, 8. So, ayan. So, dito, medyo kinukulit ko na sila dito kasi alam ko nang may rehistro na eh. So, tapos tinanong ko dito, sa system nyo ho ba dyan sa yung branch nila o sa system ng main office? Yung tinatanong ko. Kasi registered na daw per LTO, di ba? Yun ang sabi. Tapos yan. Ayan, dito, medyo inano ko sila dito, medyo pinush ko na eh. Oh. So, sabi ko dito, yun nga, kasi nakikita ko dun sa mga kasa, sa kotse kasi, pag sa kotse, sa mga kasa ng kotse, may nakapaskil dun sa showroom nila na ganito, 7 to 11 days lang ang process ng LTO talaga. Yan. Or else, magkaka-penalty si kasa pag di nila nagawa yun. So, yun ang pinambangga ko sa Star Honda dito para, alam mo yun, medyo sila. Medyo ma-alerto sila. Ayan. Tas, ito yung sinagot nila sa akin. Ayan. Tapos, ito yung medyo na ako eh. Parang medyo may gigil na ako. Kasi sabi nila dito, pero sir, napailiwanag po ba during release yung process na pinagdadaanan po sa kasa? And nabigyan po ba kayo ng time frame? So, guys, kapag ganito sitwasyon, kahit nagbigay sila ng time frame, hindi sila pwedeng masunod kasi may LTO memorandum. Mas may karapatan si LTO masunod kesa sa mga dealer ng mga sasakyan. Okay? So, tingnan nyo yung sagot ko dito sa susunod. So, ayan. Yes, napaliwanag yun. Pero, hindi kasi ganun dapat na 30 to 45 days. Kasi may ruling si LTO na dapat 7 to 11 days lang yung process na sa kanila.
unless may system issue sila. So, kasi kung tutusin, kung kami yung naglakad niyan, possible na within 7 days. Etong possible within 7 days, guys, posible talaga yun. Pag kayo nag-initial registration sa LTO, mabilis lang talaga. Kasi may mga groups akong nasalihan sa motor na sila lang yung nag-process ng registration nila, yung initial, yung pinakauna. Inaabot lang talaga ng mga 5 to 7 days lang. Meron talaga nangyaring ganun. So, ayan. Tapos, ayan. Tuloy natin. At nasa, ayan, 5 to 7 days, tapos na yan, at nasa amin na yung copy. So, yun na. Sinabi ko nga na pang third na naming motor. Technically, pang third ko tong si Click 160. Nabenta ko na yung una kong dalawa. Ayan. Tumatagal yung papeles ng unit dahil naiipit either sa liaison officer, which is nangyayari talaga yan, guys. Yan ang pinakatotoong nangyayari dyan. Or sa opisina nila. Ayan. Dahil kahit tumawag po kami sa LTO office, ang sabihin nila sa amin ay nagawa na nila yung registration at yung kasa ang kakausapin namin. Yun ang sasabihin sa inyo ng LTO kasi yung nag-email nga ako, ang sabi nila may register na daw yung motor ko. Kaya ito sinagot ko sa kanila. Kasi kahit naman tawagan ko yung LTO, wala namang mangyayari sa LTO kasi nga registered ka na eh. Yung papeles mo andun na sa, ewan ko kung nasa kaninong license officer na nung kasa. Andun na yun, guys, pag gano'n ang sistema. So, ayan, tuloy natin. Ganyan din nangyari sa last na motor namin. Nung nag-email na kami sa LTO at DTI, doon na lumabas yung papeles namin. Pero technically kasi dito, guys, hindi naman doon yung sa Aerox ko, hindi naman ako nag-email sa DTI noon. Ang ginawa ko doon, nag-email lang ako tapos tumawag ako doon sa LTO mismo sa hotline nila. Pero hindi ko naman din itong Star Honda, hindi ko naman in-email din yung DTI. Saka yung sa Aerox, hindi ko in-email yung DTI plus hindi ko sila tinakot na mag-send ako ng email. Parang ako na yung talagang nakulit din sa LTO noon. Tapos nung lumabas sa LTO, saka ako kinulit yung kasa. Ganun yung ginawa ko dun. Tapos yan. Eto, ewan ko anong diskarte nung kausap ko dito, pero ito na sinasabi niya eh. Wait lang po, i-coordinate lang daw nila sa manager. So, ewan kung bakit niya kailangan i-coordinate sa manager. Siguro nahihirapan na siyang makipag-deal siguro sa usapan namin. Ang sinagot ko sa kanila, go ahead lang. Parang, sige, go. Kausapin ko yung manager, diba? No problem naman yun sa akin. So yun, tapos sabi dito, as per checking din po ito sa registration department namin and kung ano pong magiging sagot nila, yun lang daw i-reply nila. So yun nga, sabi ko go ahead. Tapos, siguro ang naging usapan nila ng manager nila, ewan ko kung anong mismo na pag-usapan, pero ang sagot, update na lang daw ako kinabukasan. So, pansin nyo, Friday na yan. Ano na yan? Kung Friday, nasa April na yan. Ayun ko na-receive kasi guys 6. Ayan, kahapon umabot kami ng April 5 nung usapan namin. So kahapon so hintay daw yung feedback, may bibigay daw dapat sila ngayong 6. So nangyari, saan ba ako? 10. Ayan, yung 6. So humingi ulit ng update mabandang alas 11. Sabi na, good day po, makikihintay po sir ng chat or text po namin kayo agad. Waiting po kami within today. Pa-feedbackan po namin. Feedbackan daw nila ako. So yun, hinintay ko lang. Tapos ito ang sagot nila dito, 11:22, 5:21 PM same day. Good day po, upon checking po may CR na po kayo. Pwede nyo makuha sa Monday. Salamat. Pero technically guys, ito nakakatawa rin dito sa Star Honda eh. So ganyan yung sagot nila sa akin, pero actually naka-receive ako ng text sa kanila. Tingnan mo yung oras oh. So 5:21 sila nag-check sa akin, nag-chat sa akin. Ang sabi nila diyan nga, sa Lunes daw makukuha, 'di ba? Kasi parang sarado na yata branch nila diyan pag ganitong oras. Or yung office lang nila sarado na. Pero ito naman yung text sa akin ng 3:32 PM. Good morning.
Pero nandun na yung ano ko, ORCR ko. So, pinuntahan ko na sila doon. Mga ganitong oras, mga 4 yata, pumunta na ako doon, mga alas 4. Punta ako sa Star Honda, nakakuha ko na yung CR. Kasi yung OR guys, in-email na nga sa akin, so pwede ko na i-print yun. Nauna lang na-forward sa akin yung OR or nauna lang na-email, kaya pwede ko na lang i-print yun. So yung CR nga, na-receive ko ng alas 4, pero tingnan mo yung text ng alas 5. So, ewan ko, ba't hindi sila nag-coordinate dun nung tao nila sa branch? So, ayun lang guys. So, ganun lang makipag-usap no, sa kasa. Parang, medyo tatakutin nyo sila ng LTO at saka ng DTI. Kasi, pag umaabot na sa ganun yung case nyo guys, umaabot na sa email ng LTO saka ng DTI, medyo mag-aalangan ng onti dyan yung kasa kasi mapapenalize sila eh. Yung isa kong friend, click 160 yung kinuha din. Halos sabay kaming kumuha. Ang problema, sa ibang, ano siya, sa Moto Express yata kumuha. Ang problema, hanggang ngayon, wala pang OR guys. At wala pa rin sa system ng LTO. So, anong nangyari doon? Malamang sa malamang, hawak pa ng liaison officer. Hindi pa napapasa sa LTO yung papeles. So, ang diskarte daw nila, ang sinabi sa akin, nag-research nga rin daw sila. Sabi nila, may mga ilang ganong cases nga rin na matagal. Tapos, meron daw isang kasa na penalize ng 100k. Yung 100k daw nabigay yata dun sa buyer. Para kasing, ewan ko kung si DTI yung nag-penalize sa kanila o si LTO. Kasi parehong si LTO at si DTI pwede silang i-penalize technically. So pagka in-email nyo na yung kasa tapos naka-CC yung LTO at yung DTI, medyo kakabakabahan na yung kasa dyan. So ngayon guys, kung hindi nyo nadaan sa maayos na usapan si dealer, tapos ayaw pa rin nilang i-process or i-send you, or ayaw nilang i-process yung LTO registration mo agad, or ayaw nila hindi pa nila mapadala sa iyo yung copy mo, mag-email ka na sa DTI saka sa LTO. So, pag mag-email ka kay LTO, ganito ang gagawin mong format. So, ito yung image dito, Gmail to. So, ito yung pag nag-compose ka ng email. So, ang ilalagay mo dito sa to, ilalagay mo yung email address ng LTO kung saan nagpaparegister yung kasa mo. So, kailangan malaman mo yun. Kaya, ang gagawin mong diskarte doon, umpisa pa lang, habang binibili mo pa lang yung unit, tatanungin mo na kung saan sila nagpaparehistro ng mga motor nila or kung saang branch ng LTO. So, kailangan nyo malaman yun. Para ma-research nyo kung anong email address ng LTO, kung saang branch sila nagpapa-register. Tapos, itong DTI, ito yung sa complaints nila. Itong fteb@dti.gov.ph. So, ilalagay mo yon sa CC. So, dito sa baba. Pwede mo rin naman ilagay sa to. Pero okay lang ko sa CC rin. Tapos, yung email address ng kasa. Kasi syempre, para ma-inform sila na nag-email ka doon sa LTO. So, pag ganyan kasi, mas ma-alarm sila dyan eh. So, mas magpupush silang i-register or ilabas na yung documents agad as much as possible kaysa ma-penalize sila. Okay? So, dito sa baba, ito yung subject, initial LTO registration. Actually, kahit ano naman ilagay nyo dyan, basta dapat tungkol dun sa topic mo. Syempre, yun ang nga yung subject. Tapos dito sa baba, ilagay mo lang na nagre-request ka ng either follow-up or gusto mo mag-inquire kung ano ng status ng LTO registration mo. Kayo nang bahala mag-compose ng ilalagay nyo dyan. Tapos, i-attach nyo dito sa screenshot, pipindutin nyo to dun sa Gmail, i-attach nyo yung screenshot,
pwede mo ilagay dun yung picture ng resibo kung saan nandun nakasaad lahat ng information ng motor mo, pati yung information mo. Kahit scan document, pwede yun, picture, pwede yun. Walang tawag dito. Kahit isend mo yon dito sa tatlong to, okay lang kasi pare-pareho yung may rights or pare-pareho yung pwedeng malaman yung information ng motor mo. So, wala kang problema dyan. Okay? So, ganun mag-create ng email. So, hanggang dito lang guys, yung yung ma-share ko. Ito lahat to based on experience yung nangyari sa akin. So kung may natutunan kayo, pa-subscribe na lang sa amin kasi meron pa kami mga susunod mga videos na makakatulong sa inyo. Tsaka onting mga reviews sa mga sasakyan, ganyan. Tapos, sana kung magpa-purchase kayo ng motor, well, sana hindi na kayo umabot sa ganitong sitwasyon, no? Kasi, pag bumibili kasi tayo ng motor, kadalasan ang tagal talaga ng registration. Pero ako, thankful ako dito kay Star Honda kasi unang-una professional sila kausap. Tapos pangalawa, yung ganong sistema na kahit nabot ako ng kulang-kulang isang buwan, mabilis na yun guys. So thankful ako doon kasi yung iba nga inabot ng 3 months, 5 months. Pinaka worst, 'di ba? So thankful ako dito kay Star Honda, napaka-professional nila. Na-handle nila na maayos yung situation or yung registration ko. So, yun guys. Hanggang dito lang muna. Thank you so much. Pa-like and subscribe. Thank you.